Paano kung sabihin ko sa'yo na posible palang magkaiba ang presyo ng groceries natin kahit pareho yung binibili? Hindi dahil sale, hindi dahil ibang branch, kundi dahil sa data na alam ng store tungkol sa'yo. Yan ang tinatawag na surveillance pricing. Simple lang ang ideya. Habang mas marami silang alam tungkol sa'yo, tulad ng shopping habits mo, location mo, o online activities mo, mas kaya nilang i-estimate kung magkano ang kaya mong bayaran. At ngayon, gusto ng Toronto na tignan kung dapat ba itong ipagbawal. Kasama rin sa proposal na dapat alam ng consumers kung gumagamit ng ganitong pricing system ang isang negosyo. Pero ito yung catch. Hindi pa sigurado kung may power ang Toronto na gawin to. Sabi ng ilang legal expert, baka federal o provincial governments pa rin ang may final say sa pagdating sa consumer protection at pricing rules. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Yung sa amin, ako tsaka asawa ko, pag kumukuha kami ng Uber, minsan salit-salit. Kasi pag ako mismo kumuha ng Uber, iba yung presyo ko kaysa sa asawa ko. Pero nasa parehong location lang kami. Kung dati, tanggap na natin na yung data natin ginagamit sa mga social media and sa algorithm mo kung ano yung gusto mong panoorin. Ngayon, ginagamit na para idikta kung magkano ang ibabayad mo sa checkout. Presyo depende sa demand. Pero iba ang surveillance pricing. Hindi lang market ang tinitignan. Ikaw mismo ang pinag-aaralan. Kapag ginamit na ang shopping history, browsing activity o ibang personal information para hulaan kung hanggang saan ang kaya mong gastusin, doon nagsisimulang magtanong marami. Pareho pa ba talaga ang presyo para sa lahat? At kung hindi, paano malalaman ng ordinaryong consumer? Sa totoo lang, ramdam na natin ang mahal ng grocery. Kaya kung darating sa punto na iba-iba na rin ang presyo depende sa profile ng bawat customer, natural lang na maraming mag-alala. Ang interesting dito, hindi lang groceries ang usapan. Habang gumagamit tayo ng mga loyalty cards, yung grocery apps, tsaka yung mga digital payments, mas marami rin tayong iniiwang mga digital footprints. Minsan, hindi natin alam kung gaano karami ang impormasyong yon ang ginagamit para gumawa ng business decision tungkol sa atin. At ngayong may tools na tayo katulad ng AI, ito naman ang sabi niya. Personalized technology can improve convenience. But when personal data influences the price of essential goods, transparency becomes essential for public trust. Maganda pakinggan ang convenience, pero kapag presyo na ng pagkain ang pinag-uusapan, gusto rin ng tao na malinaw kung paano nabubuo ang presyong binabayaran nila. Sa ngayon, proposal pa lang to. Kailangan pang pag-aralan kung may authority talaga ang Toronto para ipatupad yung mga ganitong ban. At posible, kailangan rin ng tulong ng Ontario at ng federal government bago ito maging batas. Habang mas nagiging digital ang paraan ng pamimili natin, mas nagiging mahalaga rin ang tanong kung paano ginagamit ang personal data natin. Kasi minsan, hindi lang grocery ang binabayaran natin, pati na rin ang halaga ng privacy natin.